Bok! 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 Dok, tulungan niya po ako. Ano nangyari sa asawa ko? We've done multiple rounds of CPR, epinephrine, defibrillation, wherein persistent as a stone. Bok, gising ka, Bok. Bok, kailangan ka ng mga anak natin, Bok. Ma'am, I'm very sorry po. Bok. Bok, kailangan ka namin, Bok. Bok, gumising ka para sa akin, Bok. Laban, Bok. Kailangan ka ng mga anak natin. Hinahanap ka na ng mga anak natin. Gumising ka. Bok. Bok. Gumising ka para sa amin, Bok. Please, Bok. Taong 2019 nang pumanaw ang batikang indie actor na si Christopher King. Marami ang nagulat at nagluksa sa kanyang pagkawala dahil punong-puno siya ng talento, puso at pangarap at marami siyang isinabuhay na karakter sa mga award-winning na mga pelikula. 7 taon na ang lumipas mula nang mawala si Christopher King. Pero patuloy pa ring humaharap sa mga pagsubok ang naiwan niyang misis na si Joanne. Bukod kasi sa hirap ng buhay, si Joanne ay carrier din pala ng tinatawag na Hunter's Syndrome. Isang pambihira at walang lunas na genetic disorder na naipasa ni Joanne sa kanyang mga anak. Ngayong hapon, malalaman natin ang kwento at kalagayan ni Joanne at kung ano ang kanyang mga wish para sa kanyang pamilya. Kuya! Kuya JC! Higa ka na, kuya! Ate, alam mo naman may hinanap ang dirig ni Kuya. Kuya, higa ka na. Kakarinig ka nga. Labo naman ang mata mo. Nak! Mama! Hello! Dito na ako, Nak. Nak, musta, Nak? Mga anak, pagpasensya niyo na yung kapatid niyo, ha? Naintindihan niyo naman, no? Yung sakit na meron siya, di ba? Ma? Magagaya din po ba ako kina kuya? Nak, nasa dugo mo rin yung sakit nila. Hunter's disease. At naipasok ko yun sa inyong lahat. Kagaya rin ng atin yung si Julia, hanggang sa pinakabunso niyong kapatid na si Isabel. Kaso sa lalaki lang kasi talaga lumalabas yung sintomas eh. May pasalubong ka po bang fried chicken? Yung palaging dala sa amin ni Papa. Naku, tamang-tama. Hindi kasi nagkasya kay nanay yung pinabayad sa akin sa paglalaba. Hindi tayo nakabili ng fried chicken. Pero ito, may isaw. Meron ng ulo, meron ding paa ng manok. Uy, di kumpleto na kayo. Chicken pa rin yun. No? Di ba? Chicken na rin yun. Sige na. O, kain na. Ikaw, anong gusto mo? Sasaya niyo, Chong? Maniningil ako ng bayad sa kuryente. Chong, sapat lang ho kasi yung kinita ko pangkain namin eh. Tsaka ho, magpapadala pa ho ko sa mga anak kong si Juliet at si Isabel dun sa Cavite. Mabuti nga ho eh, merong kaibigan si Christopher na pinapaaral sila eh. Joan, hindi obra sa akin yung pagpapaawa mo. Hindi ko mo anak ng asawa ko. Libre lang pagtira niyo sa pamamahay ko. Sige ho, sa 1 linggo ho. Promise. Lo, Chong! Chong naman! Yan, dumilim. Sa 1 linggo na rin gumamit ng kuryente. Chong, grabe naman ho kayo eh. Malamok ho dito tsaka ho mainit. Ang mga daga dito sa bahay ko, sanay sa init at init. Chong, grabe na ho. Hindi naman ho kami mga daga eh. Oo, hindi kayo daga. Dahil mas mahirap pa kayo sa daga. Mga peste.
Ano naman yan? Di sa oras na ng gabi, nagbubulyawan kayo. Itong asawa niyo na eh. Pinatayan kami ng kuryente. Ano? Libre na patira, pati gasolin sa bahay, libre pa din? Ano yun? Nay, Wala akong magagawa, anak. Bahay niya to eh. Siya ang masusunod. di bale mga anak. Maghahanap si Mama ng ibang trabaho. Para makapag-ambag naman tayo dito sa bahay na to. Para hindi tayo tatratuhin na para tayong mga pabigat. Pasensya na kayo. Pag wala ka kasing pang bayad nga, pang-ambag sa kuryente, tubig, bawal kang mag-charge, bawal kang magbukas ng ilaw, bawal kang mag-electric fan, tatanggalin. May pamilya na rin ako, may mga anak na rin ako. Kaya kailangan ko nung time na yun na maghanap ng trabaho. Sabi ko, pwede ba ako dyan? Tapos sabi ng kapatid ko, kaya mo ba? Sabi niya, turuan nyo na lang ako. Kung paano mag-massage. Di, nung time na yun, pumunta na ako, tinuruan nila ako. Sir! Sir, hindi yung pwede yan. Kaya massage yung kami dito. Ano? Iyon ang sinabi ng kumpare ko. Sabi niya, pino-offer daw kayo dito ng extra. So okay siya rito eh. Huwag naman. Hindi naman gugugalan eh. 1 hour na ko. Ang waste na ko kayo. Sa kasya na lang kayo magbayad. Bebe! Bebe! Hilot ka naman, Joanne. Bebe, di ba meron? Yung yung customer ko. May sinasabi siya. Meron siyang gusto kong mangyari pagkatapos ng massage eh. Ano daw? Ano ba ibig sabihin ba nun? Yung iba rito eh. Ano? Kakabago-bago mo dito, may eksena ka ha? Cindy, nagtatanong lang naman si Joanne. Tatanong. Alam mo ikaw, huwag kang makikialam sa diskarte ko dito sa spa ha? Kung ayaw mo, mga kailangan ng katawan mo ng hilot. Tapos saka aabutin mo sa akin. Ano, ha? Tapang ka? Tapang-tapang mo? Ang bago-bago mo? Kalma mo naman. Alam mo, ikaw isa-isa ka pa eh. O tara na nga. Pero pa ako mamaya. Sige. Joanne, kung ako sa'yo, mananahimik na lang ako. Tsaka, trabaho lang naman pinunta mo rito, di ba? Kaya yun lang ang gagawin mo. Okay? May customer pa ako ha. Ayusin mo. Girls! Ano, bibili ka ba? Kulang yung pera ko eh. Sa sweldo tira mo na lang ako na 6. Oo naman, ikaw pa. Salamat salamat. Joanne! Sakay ka na. Hatid na kita sa inyo. Ay naku, wala akong pera pang tricycle. Wala naman ako hinihinging kapalit eh. Sa tingin mo ba, kaya lagi kita sinusundo? Para mapersa ka sagutin ang panliligaw ko sa'yo? Ay naku, Ellie. Alam mo, mabuti kang tao talaga. Sa totoo lang, napakaswerte kung sino man yung babae na makakatuluyan mo. Pero sa ngayon talaga, Ellie, wala sa isip ko yung makipagrelasyon eh. Kasi, ang oras ko pa nga lang, kulang na para sa mga anak ko. Naiintindihan ko naman. Pero pwede bang wag mo kita, boy? Pwede ba dito lang ako? Hanggang sa handa ka na. Hintay na ako ng mga anak ko, ha? Joanne! Joanne! Alam mo kung sinong
naglilinis-linisan. Isa rin naman din palang malandi. Baka kamatay na na asawa niyan, kumakarengking agad. O, tara na. May iyas pa ako mamaya. Uy! John! Ano ginagawa? Ba't nandito? Ito naman, sunod na ba ng sunod sa akin? Ano ba yan? Ang ginagawa mo? Ay, hinahatid ka pa uwi. Total, ayaw mo naman sumakay. Oh. E di, sasabayan na lang kita. Ay nako, ang dami mong ginagawang ano. Umabot ka pa talaga dito, no? Sinabi na nga huwag sundan eh.